Welcome back to my channel. Faceless Ro here, ang inyong pong host. At yung pag-uusapan po natin ngayon ay magpupungos talaga yung damdamin kapag napakinggan mo to at napanood mo to. Dahil may inilabas na video si Sir Ariel TV. Bago lang po ako sa kanyang channel and I asked permission to share this video sa kanyang channel. At makikita natin dito na-interview niya, na-interview doon sa video clip, na-interview yung isang mangingisda na sila po ay tinutukan ng baril ng mga Chinese, no? Kaya hindi po ito biro. Panoorin po natin yung kanyang video at bibigyan po natin ito ng um, talakayan. Katulad ng ginagawa natin dito sa ating YouTube channel, binibigyan natin ng pag-uugnay-ugnay at talakayan yung bawat nilalabas nating mga video. Tandaan po natin, hindi kalooban ng Diyos na yung bawat mga boundaries na kanyang sinet ay agawin ng ibang mga nation. May sinat-sigad ng mga boundaries sa bawat nation. At ayaw niya itong agawin ng sino mang nation na Magandang araw mga ka-aerial defense, magbibigay may ng ibabahagi na naman injustice. ako sa inyo Ayan na dahil po. ngayong araw na ito Pakinggan ay po may natin. bagay tayong Permission to share po, pag-uusapan. Sir China Ariel TV. tinutukan ng baril ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Yes. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Yan, na-share Isang na po natin. mangingisda na kamakailan lang ay bumalik mula sa Scarborough Shoal ang nagsabi nito sa mga Pilipino Nalulungkot ako doon nung tungkol sa napanood ko to, China mga Coast Guard, kababayan. habang ikinwento niya ang engkwentro ng kanyang grupo sa mga ito sa katubigan ng sandbank. Paglalaot sa Scarborough Shoal, parang hayop na itinataboy. Halos hindi ka duruin ng kamay, baril ang iduduro sa'yo doon. Ganong katapang ang mga China. Nung time po kasi, nung Lunes ng hapon, naglipat kami ng punduanan namin kasi medyo mahangin, malaking gulong, malaking alon, kaya nagtago kami sa medyo malinaw. Ngayon, nagtabi na kami ng Coast Guard na isang bangka, dumating na ngayon yung China Coast Guard na nga malaki, binubusinahan kami. 10 bis siguro nagbusina, tapos mamaya-maya, binaba na yung rubber boat. Pinapauwi niya na kami. Kasi nga, bawal daw kaming mangisda doon kasi wala daw permit na nanggaling sa kanila, pwede tayo mangisda doon. Tsaka doon, pag sinaway ka nila, hindi pwedeng kamay lang na ganun, baril ang igaganon sa'yo. Oh, go home, go home, go Philippines, sabihin sa amin. Siyempre, Grabe. kami naman po, walang Atin yan kalaban-laban. Ba't tayo? Uwi na lang po kami para hindi kami masaktan. Lugi nga po sir kahit walang may uwi sa pamilya. Baka yung grocery lang ng may pamigay, yun lang mabitbit namin. Talagang kita. Inquirer pala yung nag-interview, if I'm not mistaken. Opo. Yung sa Ay, hindi po, microphone. laki ng konsumo nun, nasa mga 250,000 ang konsumo nun. Tapos hindi na Mas na- nalugi po yun. Lugi po, wala. My Hindi God, siya kumita ng nalugi na. halos 40,000, hindi pa buminta. Naku, Sobrang laking lugi kasi yung pagpauwi sa amin. Kung hindi laki po ng kayo lugi. nabigyan ng Chinese, magkano po sana nakitain nyo? Baka siguro po, kayang kumita ng kahit mga 350, 400, ganyan. Ibinahagi ni Junior Sarmiento Hilig ang kwentong ito sa Inquirer.net Media noong Miyerkules habang isa siya sa sumama Inquirer sa nga. atin ito coalition bilang bahagi ng civilian resupply mission nito. Inagaw ng China ang kontrol sa lagoon ng Scarborough Shoal noong 2012 matapos ang isang standoff ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Matapang na hinamon ng mga senador, maging si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro ang China na lumayas na sa teritoryo ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea, sa ikinasang groundbreaking ceremony ng naturang mga proyekto na kabilang sa pinondohan ng Senado ngayong taon. Matapang na sinabi ni Zabiri na pagmamay-ari ng bansa ang karagatan na ginagalawan ng mga barko ng China at pinapalayas ang mga ito. Ito po tama po ba? Ito, gusto ko lang po sabihin sa inyo, tama po ba na ang bawat Pilipino po ay manindigan sa ginagawang panghaharas, pambabastos, pagharang sa ating mga barko, ng kanilang mga naglalakihang mga barko? Tama po ba yung ginagawa nilang pang-aagaw ng teritoryo? Alam niyo po, maling-mali po yan. Nakakalungkot po, bakit po sinasabi? Nakakalungkot po dahil may ilang mga Pilipino na okay lang sa kanila, nasakupin tayo ng bansang China. Tandaan po natin, sa Biblia, may mga sinet po ng mga boundaries si God at pag pinakailan mo yung mga ganyang boundaries na nilagay niya, ang kalaban po niyan, ang kalaban po ng bawat nasyon ay walang iba kundi ang Diyos na nag-set ng mga boundaries. Kaya wag po tayong papayag na kapag ang boundaries
na nilagay o sinet ni God para sa atin ay agawin sa atin ng mga dayuhan. Imagine, ang laki-laki na ng lugar nila, kukuha pa sila ng ano, mangunguha pa sila ng mangunguha pa sila ng mga teritoryo ng kapwa ano nila, kapitbahay nilang mga nasyon. Kaya itong mangyayari ngayon sa China, nakikita ng Diyos yung bawat ginagawa nila. Tandaan natin, ito po ay sa labas, no? Ito po ay outside. I mean, this is our territory na kinukuha nila. At may mas matindi pa ngayon, 'di ba? Yung nangyayari nga ngayon sa mayor ng Bamban, no? Si Mayor Alice Guo. Nasa loob na mismo ng bansa natin. Isa pa pong dapat na tutukan natin 'yan. At hindi lang po isa 'yan. Napakarami po yung ginagawa ng mga Chinese dito sa ating bansa. Nakakalungkot dahil mga kapwa Pilipino natin ang gumagawa at nagpapasok dito sa bansa natin. Patuloy po nating pakinggan itong si Senator Migs. Ani po namin, may verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng nakakaalarma na verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang po sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. I think over 40 ships ang nakapaligid sa atin ngayon. Mostly maritime ships, but I'm sure mostly militia. More or less. More about 20. Like 20. 22 daw. Pero Iba yung nararamdaman namin kasi di ba sa Senado, nagsasalita ako sa podium, nagsasalita ako doon sa baba, nagbibigay ako ng privilege speech. Ngayon lang talaga namin nakita ni Senator Joel at ni Senator JV kung gaano pala kalala ang sitwasyon dito sa ground. Napakarami po. Kitang-kita po natin nilang ibang barka ng China dyan. At napakalapit po pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and Nakakalungkot, pangdigmaan. no? Atin yun, eh. Facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung pag-landing nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa. Teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Muling nanawagan ng China sa Pilipinas na tigilan na ang mga provocation umano ng ating Sila bansa pa ang sa West nanawagan, ano? Philippine Sea. Sa isang pahayag sinabi ni God, Chinese Lord. Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, na dapat na umanong harapin ng Pilipinas ang mga katotohanang kanila umanong inilalatag kaugnay sa mga usapin sa West Philippine Sea. 上周我的同事已就菲方 Ayan 高 guys, 官 sila 针 pa ang 对中国驻 nanawagan. 菲外交官的言论 Guys, 阐 hindi 明了 natin 中方立场。 tatapusin yung video. 中国驻菲 Pwede 律 niyo 宾 po 使 itong 馆公布的有关 panoorin 内容 sa 都是客观事实。 sa 无论是中菲之间就 sa channel ni Aerial TV ni Sir. Sir, siya po ay may 140,000. Ito po yung dapat nating sinusubaybayan. Tumutok po tayo dito para ma-update po tayo sa kung ano mang ginagawa ng China sa bansang Pilipinas. Hay, nako. Okay. Naawa ako dun sa sa mangingisda. Hindi ba kayo nalungkot ako sa mukha niya, no? Imagine, no, binilang-bilang ko ilan yung lugi nila, no? Ang laki ng lugi nila, almost 100,000, more than 100,000. Dapat kung naibenta nila yung kikita sila ng siguro mga 200,000, pero nalugi sila ng more than 100,000. Hay, biro mo, sarili mong teritoryo, bansa mo, paalisin ka. Kaya nga pag pinanood niyo yung buong detalye ng video, kasama ba sabi ni Aerial TV, hindi kaya ito ay kasama sa gentleman's agreement. Sabi ni President PBBM, ang sabi niya, hindi kaya ito yung secret agreement. May mga gusto lang akong basahin dito, no, sa mga nag-comment sa kanya kay Aerial TV. Sabi dito, doon sa video na pinanood natin, sabi dito ni Jesus Canlas, sabi niya, tayo ang may karapatan sa WPS. Laban tayo whatever it takes. Taas natin ang dignity ng Pilipinas. Yes, ako dyan. Oo tayo dyan. Tatlo lang po yung babasahin natin. Haba kasi nito. Ito, bakit ngayon lang lumabas
na tinututukan na pala ng baril ang mga Pinoy na mangingisda natin. Ano masasabi ninyo dito sa Senado at Congress? Alam mo, nakakatakot kasi, no? Sa totoo lang, ayaw natin ng giyera. Ay hindi yan magdudulot na maganda, lalo na sa ating bansa na hindi naman ganoon kalaki ang kapasidad na makidigma. At tandaan natin, hindi po tayo nakikidigma. Hindi tayo wala tayong planong makidigma sa China. Pinaglalaban lang natin yung ating karapatan. Kaya kami mga Pilipino na nagsasabi sa atin na ibigay na lang yung teritoryo natin, maliit lang naman na teritoryo yan, ibigay na lang natin sa China. No, teritoryo lang naman yan. That's not true. Pag atin po yung teritoryo, you don't need to give. Ibigay na lang to ng basta-basta. Para sa mga Pilipino to, ano mangyayari po sa kabuhayan ng Pilipino? Maliit lang po yung bansa natin compared to China. Okay? At hindi po tayo nagmamadamot. Marami pong mga resources na binigay sa atin si Lord. At kasama dyan yung dagat at teritoryo po natin yan. Ang tanong kasi, ano ba yung purpose talaga ng China? Bakit nila gustong kunin yan? At ngayon, no, tinayuan nila ng military facilities. Nakakalungkot po. Yan po ay outside, no? Sa labas po yan ng bansa natin, ha? What I mean is territorial waters po natin yan. Yung sa loob po, sa ground territory po natin, di ba may nabalitaan tayo ngayon? Sino naman yon? Yung mayor ng Bamban, Tarlac, si Mayor Alice Aguo. Ano kaya ang pakay talaga ng Pilipinas dito sa bansa natin? Bakit tayo pinapasok? Katulad ng na-share ko ng mga naunang video natin, yung Chinese infiltration dito sa bansa ay marami na. Yan po ay nakuha natin, no? Katulad ng sinabi ni former Secretary Rafael Alunan na merong mga sleeper cells dito sa ating bansa. Kaya dapat magising po ang bawat mga Pilipino, magising po ang ating pamunuan ng Pilipinas at dapat pag-aralan nila kung paano ito sugpuin. Nakakalungkot dahil sa sobrang dagsa po talaga ngayon yang ganyang mga naririnig natin sa iba't ibang mga vlogger. Alam niyo po, yung mga vlogger na nag-expose ng ganyang gawain ng China, yan po dapat ang panoorin natin and dapat ang ating suportahan. Yan dapat ang ating bigyan ng parangal. Pakpakan po natin yung mga ganyang mga vloggers. Ako, salute po ako sa mga vloggers na yan. Kung makikita natin sa Bible, no, nagbibigay po tayo rito ng example sa Bible. Ang Israel po, kapag nakakalimot sila sa Panginoon, bago po tayo mag-end sa ating pong talakayan, gusto ko palang i-share to sa aklat po ng Judges, no? Every time na nakakalimot yung Israel sa Diyos, dahil sa kanilang kasaganaan, nakakalimutan nila ang Panginoon, may dumarating pong delubyo sa kanilang bayan. Katulad po, example natin yung kay sa isang judges na nakalimutan ko yung pangalan bigla. Pero itong judges na to, sa time niya, okay, sa time niya, ay for 40 years, no, nakalimot ang Israel na tumawag sa Panginoon. At dahil doon sila ay nananagana, sila ay napasok, no, ng kaaway. At dahil doon, nasa halip yung kanilang mga pananim, sila po ang nakakinabang. Sa halip na yung mga pagkain na kanilang pinagpaguran, kanilang sinaka, sila dapat at kanilang mga anak ang makikinabang, napupunta po sa kanilang mga kaaway. At hanggang sa ang nangyayari po, tatawag na naman sila sa Panginoon. Okay? Ganun po yung ginagawa ng kanilang mga kaaway. Okay? Hanggang sa si God nag-raise up po siya ng mga judges, no, sa Book of Judges para proteksyonan yung kanyang bayan. Ako sa akin na nakikita ko na itong mga vlogger na nire-raise up ni Lord, na nag-expose ng ginagawa ng China, no, dito sa bansa Pilipinas. Sila po yung mga makabagong judges, no, na nagtatanggol sa bayang Pilipinas. Kaya saludo po ako sa inyo diyan. Magpatuloy po tayo na magpagamit sa Panginoon sapagkat ang bansang Pilipinas po ay mahal na mahal ng ating Panginoon.
niisip ko pa rin kung sino yung judge na gusto kong sabihin sa inyo. Kasi ang dami pong judges doon sa ah, hindi. Yung judges na ano na lagi kong sinasample. Yun, si Gideon. Yan. Thank you. Thank you, Lady. Si Gideon. Yan. Lagi ko sinasample. Pero nakalimutan ko, no? Si Gideon, no? Kaya, saludo tayo sa mga vlogger na yan. At suportahan po natin. Mag-subscribe po tayo sa kanila. At mag-comment tayo at i-share po natin yung kanilang mga video. Salamat muli kay Sir Ariel TV na merong 140,000. Okay, magto 200,000 na to, no? Sa susunod na tayo ay magbahagi ng kanyang mga video. Maraming salamat po at i-share po natin yung mga napapakinggan po natin, pag-usapan natin at higit sa lahat po, ipag-pray po natin ang bansang Pilipinas, ipag-pray po natin ang ating mga leaders ng bansang Pilipinas. Okay, ito po si Faceless Ro. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po. At kita-kits po tayo muli sa susunod po nating episode.